Nakita mo na ba yung bagong video ni Casimero nag-sparring dun sa dalawang Hapon, dun sa Ormoc? Magbibigay po ako ng opinion pero ang initial ko pong masasabi, kulang. Real talk po ito at ibibigay ko sa inyo yung detalye. Pero pag-uusapan din po natin ngayon, Mark Magnifico Magsayo, mag-a-announce na ng kanyang malapit na laban. Pag-usapan natin kung ano ba yung nangyari kay Mark Magsayo sa kanyang mga laban. At meron din po tayong mga abangan na big boxing fights this weekend. Si Joe Joyce at si Zili Zhang, tapos si Hutchins and Cepeda. Plus, may dalawa pong boxing events na mangyayari na sabay this weekend. Isa dyan, blow by blow. Nagsabay po sila. Pero pag-usapan na po natin ito. Handa ka na? Alam mo, gusto mo malaman yung kay Casimero, no? Ito, sasabihin ko na sa'yo. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ganito, para updated ka rin sa boxing, balita ko muna sa yung mga ibang bagay. Pero bigyan kita ng konting pasilip dito sa pinost ni Casimero. Yan, no? Sa Cuadro Alas, it's my boy po. So, courtesy of him and ang laban niya sa October 12. Malapit na rin yan, ano? Pero ang mas malapit na laban, gusto ko lang sabihin sa inyo, ito po, no? Sa weekend na ito po maglalaban po si Zhang at saka si Joyce. Ano po yan Part 2. Part 2 po. An eye for an eye kasi po yung kanilang unang laban ay medyo natalo po itong si Joyce, no? In his hometown. So babawian niya yan. At 50-50 ang laban na ito. Lamang na ngayon si Zhang Zilei. Ano bang tawag sa kanya? At sa Sports Plus po to, yung ads ng Sports Plus. By the way, check nyo na lang sa description kung feeling nyo swerte kayo. This time around, sa tingin ko makabawi si Joyce. That's just my prediction na makabawi siya. Pero pag naunahan na naman siya nito ni Zhang, pag mga heavyweight kasi kahit 38 at 40 years old na yung mga yan, talagang malalakas pa rin po eh. So, but sa tingin ko saan na ako? Sa yun, doon sa taga CK Joyce. Tapos meron din tayo, no, hindi sila ganun kasikat, pero ito rin, no, up and comer to si Richardson Hitchens versus Jose Cepeda. Jose Cepeda is the more known boxer para sa akin kasi mas marami akong napanood na laban. Pero nung pinanood ko yung laban nito ni Hitchens, ang galing din. Lamado siya dito, no? 1.21, 3.95 according to Sports Plus PH, which is also our sponsor. So kay Hitchens ako dito kasi ang galing ng jab at saka very maganda yung basics niya. Tapos gusto ko rin din po kayong inform na suportahan po natin ang ating mga local boxing events gaya po sa Batangas. First po nila yan, sa Bawan po ito. Di ko nga alam ba't nagsabay sila ng blow by blow no? Pero magkalayong lugar naman. So kung kayo taga Bawan or taga Batangas ay suportahan niyo po yung BCHAX Boxing Promotion. Batangan Pride 1. Sayang na wala ako dyan. Next time na lang siguro pag na-invite tayo, sabay kasi ng blow by blow Blow by blow ni Manny Pacquiao, Ali Caniega versus Junrick Sarcedo, Gary Tamayo, Joseph Ambo. Uy, maganda mga laban yan. So yan po yung mga Filipino boxing events na abangan natin September 23. Pareho silang September 23. Tapos, yung last kong updates kay Mark Magnifico Magsayo. So nag-post po si Mark Magnifico Magsayo sa kanyang Facebook page. Sabi niya dito, announcing fight date soon. Tapos may muscle, tas prayers, then heart. Marvin Somodio is the trainer and ready 130 pounds. So FYI po, si Mark Magnifico Magsayo po, ang kanyang mga laban all throughout his career, if I'm not mistaken. Let me double check that. No, may 122 siya dito, no? Most of his career is 126, so he's moving up in weight in the 130-pound division. It looks like it. It's not official, pero nakasulat na po doon. At alam naman natin na dalawang high-level fights po ang kanyang kinalaban in the 2023 and 2022. Yung last fight niya nung March 4 kay Brandon Figueroa. Unanimous decision yun. And then yung kay Ray Vargas, that was a split decision lost. So itong upcoming fight niya, I don't expect it to be the same kumbaga yung matalaga mga sikat or may belt. So this is his first fight sa 130-pound division. So I expect this to be
yung medyo kumbaga mas maganda pag rated. Pero sa tingin ko hindi naman siguro yung mga number 1, number 2 or championship ito. Pero pagka ganun na iba talaga, matapang talaga at talagang handang lumaban si Mark Magsayo. Alam ko naman yan dati pag gusto talaga niyan yung mga matitindi kalaban eh. So, yun. So, abangan din po natin. So, pag-uusap-usapan natin yan. Isa ito si Mark Magsayo sa inaabangan. Speaking sa inaabangan, ready na ba kayo sa sinabi ko? Yung sa sparring ni Casimero, kulang. Kulang eh. Ito po, no? Ito yung unang screenshot. At saka ito yung pangalawa. Nandoon actually sa likod yung ano niya, natakpan lang eh. Na sa likod yung kanyang promoter. And ang pangalan po ng kanyang sparring siguro dito, kasi nagbigay sa akin dalawang pangalan, si Mishiro at saka si Uchigamai. Okay. The reason po kung bakit ko sinabing kulang, kulang sa footage, nabitin ako. Ganda pa naman. Ganda ng bakbakan eh. Actually, one thing that I wanted to see, and looks like mahaba-haba yung sparring kasi dalawa ka sparring niya sa isang video. So, and it looks like it happens in the same day, which is good. Ganun talaga pag hangin ang pinag-uusapan kung talaga yung improve yung stamina. So, looks like wala na tayong magiging problema sa stamina. Hopefully, no? Yun talaga yung pinaka-big question. And ito sabihin ko na sa inyo ha. I think sa laban niya dito kay Oguni, he should make this as well at as long as mga basta-basta wag niya tapusin kagad sa aking palagay. Para ma-workout siya. Wala namang masyadong lakas tong si Oguni. Basta wag lang siya magpatama kasi delikado pag natamaan siya eh. Pero maganda po yung niya, yung sparring niya. Maganda yung mga bitaw niya. Yung katawan niya, actually okay. I don't think for the past fights niya, hindi naman naging Asian timbang. So, I don't see or foresee that happening as well in the fight with Oguni, no? And again, wala akong kahit isang kaba dito sa laban niya kay Oguni. So, ang pinaka concern ko na lang dito is for him to work on his stamina and conditioning para ready siya do sa mas malaking laban. At syempre, huwag siya magpabaya and hindi naman siya nag-underestimate ng kalaban. Hopefully, no? Kahit na marami siyang vlog kay Boss Toyo at kung ano naman, I know he's training. And it is part of him na eh. Matagal naman niya ginagawa yan. Nanalo naman siya. And like what I said, yung kalaban niya, easy work talaga sa kanya yan. For sure. So, maganda po yung sparring. Nabitin ako, kulang sa footage kasi nabitin ako eh. But syempre, pag sparring po, hindi naman po talaga pinapakita lahat. Yung nakita natin is good. Maganda yung combination niya. Tinatamaan din siya, which is normal. Pero okay naman yung reflexes. So, overall, wala dapat ikaba. At malapit na rin yan October, na ngayon? September. So, sandali na lang yan. At laban na ni Casimero. So, ano masasabi nyo? Kayo, napanood nyo na ba? Check nyo na lang doon. Tapos, balik kayo dito. Let me know kung agree kayo sa akin. Maganda yung galaw. At mukhang okay naman. Mukhang okay naman yung reflexes. That's the only thing I'm saying. And it's good na dalawa ka sparring yan. Dapat tatlo para apat. Si Pacquiao 4 eh. 3 rounds. Talagang fresh lagi yung kalaban niya. So, intayin natin kung merong ganong mangyayari. Pero malapit na rin eh. So, he could be at the peak of his training right now because usually po, a week or two, nagto-tone down na yung training, which means malapit na sila mag-tone down. September 20 na eh. 10 days, 12. So, abangan na lang natin. So, yun kita-kita tayo sa weekend. Sa boxing, saan kayo manonood? Sa Mandaluyong or sa Batangas? Kung hindi man, alin ang panahon, yung kay Ziling sa London yan eh. So, medyo mahirap. Madaling araw yan sa atin. Salamat po, ako po si Pau Salud ng Pauka Sports. Huwag po kayong magsawang tumangkilik sa ating pagbabalita at pagbibigay ng opinion sa boxing. Hindi ko po tatanggalin yan. Pero para hindi ko tanggalin yan, para hindi naman tayo matalo ng basketball, please share, like, and makipagkwentuhan kasangat sa comment section. Pasensya na kayo, wala masyadong intriga ha. Salamat po.